Opisyal na inilunsad ng Pilipinas ang unang megawatt scale na lumulutang na solar power plant, na minarkahan ng isang milestone sa nababagong paglalakbay ng energy ng bansa. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Itinayo ng Black & Veatch na nakabase sa Estados Unidos para sa Carmen Copper Corporation, ang 4.99 megawatt na floating facility ng solar ngayon ay nagbibigay ng energy ng direkta sa minahan ng Tanso sa Toledo City, Cebu. Ang planta, na sumasakop sa 3 ektarya at may kasamang 8,540 panel, inaasahang matugunan ang 10% ng kasalukuyang demand ng power ng minahan. Sa isang paglabas ng balita, nabanggit ni Carmen Copper na ang proyekto, na maaaring masukat hanggang sa 50 megawatts, ay bahagi ng diskarte nito upang mabawasan ang pag-asa sa mga fossil fuels at nakahanay sa target ng Philippine Department of Energy na sourcing 35% ng power mula sa renewable energy sa pamamagitan ng 2030. Hindi tulad ng mga solar farm na nakabase sa lupa, ang mga floating solar plant o photovoltaics ay gumagamit ng mga pontoon to suspend solar panels over bodies of water such as reservoirs, dams or lakes. Makakatulong ito sa pag-iingat ng lupa, nagbibigay ng natural na paglamig na nagpapabuti sa kahusayan ng panel, at maaaring mabawasan ang pagsingaw ng tubig. Ang teknolohiya ay nakakakuha ng traksyon sa land scarce o pang-industriya na mga rehiyon kung saan mas mahirap itayo ang mga malalaking solar farm. Aniya ni Jeren Raj, Asia Pacific Managing Director sa Black & Veatch, sa statement, ang proyektong ito ay nagpapakita kung paano ang kahusayan sa engineering at katiwala sa kapaligiran ay maaaring makiisa upang maihatid ang pagbabagong anyo ng infrastruktura. Ang kumpanya na nakabase sa Kansas ay nagsilbi bilang engineering, pagkuha at kontratiste sa konstruksyon sa proyekto, na nakumpleto ang trabaho sa loob ng 15 buwan. Ang kumpanya ay nagpapatakbo sa Pilipinas ng higit sa 50 taon, kilala para sa malakihang energy at gawaing pang-infrastruktura sa rehiyon ng Asia Pacific. Ang Carmen Copper ay isang buong pag-aari ng subsidiary ng Atlas Consolidated Mining and Development Corporation, isa sa mga pinakamalaking tagagawa ng tanso ng bansa. Sinabi ng kumpanya na sinusuportahan ng proyekto ang layunin nito na gumamit ng mas napapanatiling enerhiya sa mga operasyon habang sumunod sa mga pamantayan sa kapaligiran. Ang inisyatibo na ito ay sumasalamin sa pangako ng Carmen Copper sa responsableng pagmimina at pangangasiwa sa kapaligiran, sinabi ng abogado na si Axel Tumulak, pinuno ng legal at pagsunod sa Carmen Copper, sa parehong pahayag. Ang pasilidad ay gumagamit ng mga constant tilt to maximize solar exposure during peak hours, na pinapayagan ang minahan na bawasan ang paggamit ng fossil fuel usage. Ang Pilipinas, tulad ng maraming mga bansa sa Timog Silangang Asya, ay nagpapalawak ng paggamit ng mga renewable habang nakikipag-ugnay sa mga alalahanin sa seguridad ng enerhiya at mga hadlang sa paggamit ng lupa. Lumulutang na mga proyekto ng solar, kahit na medyo bago sa rehiyon, ay inaasahan na lumago sa bilang dahil ang mga industriya ay naghahanap ng mas malinis na power nang hindi nakikipagkumpitensya para sa agrikultura o urban land. Samantala, alinsunod sa ika-40 anibersaryo nito, ang SM Supermalls ay nagbukas ng pinakamalaking rooftop solar photovoltaic (PV) system sa isang komersyal na gusali sa bansa sa SM City Fairview, na pinapatibay ang pangako nito patungo sa pagpapanatili ng kapaligiran at pagiging matatag ng korporasyon. Ito ay isang makabuluhang kontribusyon sa Net Zero 2040 na layunin ng SM Prime Holding.
Sa pamamagitan ng isang 3.785 megawatt peak MWP na kapasidad ng solar power, ang SM City Fairview Solar PV System ay may 6,882 solar module sa isang kabuoang lugar na 4.3 hektarya at isang average na taunang solar production na hanggang sa 5,990 megawatt-hour MWH. Nangangahulugan ito na ang 11% ng taunang pagkonsumo ng energy ng mall ay magmumula sa araw, nakatumbas ng power ng 44 na escalator ng SM City Fairview at lahat ng mga ilaw ng mall at perimeter hanggang sa 2.5 taon. Ang mall sa huli ay nag-offset o pinipigilan ang pagpapakawala ng 4,133 tonelada ng carbon dioxide sa kapaligiran na may bawat taon ng operasyon, pagsuporta sa pagkilos ng klima at tinitiyak ang isang mas napapanatiling hinaharap para sa mga Pilipino. Ang SM City Fairview Solar PV System ay nag-aambag din sa programa ng Malls Program Solar Pipeline at Net Zero 2040 na layunin ng SM Prime Holdings tungo sa isang makabuluhang pagbawas ng kabuoang bakas ng carbon ng kumpanya. Ang kabuoang kapasidad ng solar ng SM Prime ay kasalukuyang nasa 73 megawatt peak at higit na mapalakas hanggang sa 100 megawatt peak sa pagtatapos ng taon. Sa pakikipagtulungan sa Buscawats Energy, ang proyektong ito ay nagbibigay daan sa SM upang higit na mabawasan ang bakas ng carbon at pag-asa sa national grid. Sinusuportahan din ito ang tulak ng gobyerno patungo sa renewable energy para sa kapakinabangan ng kapaligiran. Ang unang Philippine Mall na magkaroon ng isang rooftop solar na pag-install ng PV ay ang SM North EDSA noong 2014 na may kapasidad na 1.5 megawatt. Ang pag-install sa SM Fairview ay nagdaragdag ng rooftop solar PV system ng SM City Santa Rosa, na dati ng pinakamalaking pag-install na may kapasidad na 3.088 megawatt. Ang solar PV system sa SM City Santa Rosa ay nakatanggap ng Certificate of Compliance, COC, mula sa Energy Regulatory Commission, ERC, ay binubuo ng 5,772 panel sa 3.088 megawatt peak na kapasidad at may taunang solar energy production na hanggang sa 4.292 gigawatt hour. Ang pag-install ng solar PV system sa SM City Santa Rosa will power 15% ng mga pangangailangan sa pagkonsumo ng energy ng mall. Noong 2016, ang pasilidad ng solar power sa SM Mall of Asia na may 2 beses na ang kapasidad ng SM North EDSA ay na-install. Ang pag-harness ng solar na energy bilang isang clean and renewable source of energy, ang SM Supermalls ay nabawasan ang pag-asa sa grid ng kuryente, nakapakipakinabang sa mga oras na pagtaas ng demand ng kuryente ay sanhi ng pagtaas ng temperatura. Ang SM Prime Chairman ng Executive Committee Han C. ay nasa unahan ng mga programa ng maintenance ng higanteng pag-aari, mula sa pamamahala ng energy na hinihiling hanggang sa potable na tubig at pamamahala ng basura hanggang sa solidong pamamahala ng basura, na pinangunahan niya ng higit sa 2 dekada.